Mamaya na ako uuwi at nagising ang airpods mo at hindi niya alam. Anyways. Dito ako sa kwarto mo. Welcome na naman sa isang episode ng Katarantaduhan Podcast. May na ba? Oo. Lakasan ko ba? Isa pa. Lakasan mo. Okay. Welcome na naman sa isang magandang episode ng Katarantaduhan Podcast. Okay. It's your boy, Erwin, and it's your boy, Kurt. At ano bang pag-uusapan natin ngayon? Gusto namin pag-usapan, Mama, hindi, joke. Si Bobby. Shoutout kay Bobby, ha? Shoutout kay Bobby, pare. Ang ganda ng Morato, most wanted. Oo, Tomas Morato. Yeah. Pagka daw hindi pinanagutan, hahanapin sa Tomas Morato. Hahantingin sa Tomas Morato, no? Heb, kung mapanood mo man to, shoutout mo naman kami, sa Winnipeg MP, Ano bang paborito mong kanta ni Bobby? Lil Shorty. Kasalanan, puta. Oh. Top 3. Top 3, QC Girls. QC Girls, fine, Lil Shorty. At saka, Walang Alam. Yung ni Jeans and Melodies. Ay, oo, babaero. Kahit hindi kami babaero ni Kurt. Oo, maniwala kayo. Lalakero. Lalakero. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ito in all seriousness. Diskarte versus diploma. Okay. At naisip ko to kasi na-inspire ako kay Diwata, pares. Oo, trending ngayon Trending. Lahat ng influencer, lahat ng YouTuber, si Diwata yung content. Oo, kahit si David Dobrik Si David, seryoso? Wala ko umabot siya sa ganun, grabe. Isipin mo. Anyway, i-define muna natin ang diskarte at diploma. Okay. Para kay Kurt Albalos, ano ang diskarte at ano rin ang diploma? So, pag babasihan natin si Diwata, napakaganda nung ginawa niya kasi parang wala siyang means para magka-diploma. Homeless ba siya? Alam ko homeless siya tapos nabugbog yata siya Nabugbog dahil? Oo, seryoso. Tapos nagsimula siyang magtinda ng pares. Tapos parang ngayon, very successful nung paresan niya, di ba? So, masasabi ba na ano ba siya? Like may tag dito nakapagtapos ba siya? O talagang... Hindi siguro kasi. Oo. O guys, kung alam niyo yung backstory ni Diwata. Alam ko lang. Yung nabugbog yata siya. Tapos nag-trending siya. Dawa lang nung pares niya. Oo. Tingin ko. Pero yun talaga, pure diskarte siguro. Lahat ng social media, puro si Diwata Oo, di ba? TikTok, Facebook. Gusto lahat sakyan yung Ang haba ng pila Nakita mo sa TikTok? Oo, may nabasa pa nga ako kanina. Naghanap kasi ako ng topic kanina. May namatay pa nga daw dun sa Hindi raw nahanap. Sa pila? Alam ko namatay hindi daw mahanap. Kasi pumunta sa paresan niya. Hindi na nahanap. Akala ko namatay sa sarap Baka ginawang sangkap sa pares. Pinakain ni Diwata. Oo, ginawang sangkap. Oo. O ngayon, ano yung diskarte para sa'yo is? Ayun nga, para sa akin nga, kung i-example natin si Diwata. Di ba nga, wala siyang means para magka-diploma. Oo. So, parang dumiskarte siya para makaahon sa buhay. Which is pares. Which is yung sa mga Pilipino, very common. Kasi, madami naman Pinoy, alam mo naman yung parang nagpa-part-time sila. Parang tayo din dito sa Canada. Side hustle. Kasi yung mga magulang natin, parang nagtatrabaho. Like, araw-araw din. So, minsan, hindi na rin tayo nasusuportahan. So, dumidiskarte tayo. Nagpa-part-time tayo sa mga ganyang... kunyari, sa McDonald's, mga gano'n. Habang nag-aaral ka, di ba? Basta mga mapagkakakitaan no? Parang gano'n yung diskarte hanggang sa magka-diploma. Kasi ganyan naman yung buhay Parang mag-aaral ka para magkaroon ka ng magandang trabaho, di ba? Totoo yun. Pero ang isang magandang tanong dyan, kung pipili ka, diskarte versus diploma, alin ka sa dalawa? Diploma, syempre. Pero both pa rin kasi pinagdaanan ko naman yun Yeah? Like kasi hindi mo naman din masasabi kasi hindi naman lahat may means na may resources para makapag-aral. Diploma. So, ayun nga, dumidiskarte muna para magka-diploma kasi mahirap din naman, anong pang didiskarte mo? Kung wala ka namang means nga talaga. Wala kang means. So, kailangan mo pa rin magtrabaho. Diba? Yeah. Tama yun. Ikaw, anong pipili mo? Napakagandang tanong yan Kasi tulad na sabi mo, bago ka magka-diploma, kailangan mo kung wala kang means, kailangan mong gumawa ng paraan Saan ka kukuha ng pera, di ba? At saka, I don't think na mapaghihiwalay mo yung dalawa Oo. Diba? Talagang, magkasama talaga yan. Kasi kahit na sabihin mo nang nasa eskwelahan ka, kinukuha mo yung diploma mo, didiskarte ka pa din paano mo mapapadali yung buhay mo bilang estudyante para ma-achieve mo yung diploma. Kasi sa akin, hindi naman lahat
magaling sa academics eh. Mm. So iba dyan, sabi mo ng bulakbol, pero nakaka-graduate. Yeah. Diskarte yun. 'Di ba? Totoo yun. So parang sa akin dun, personal experience na sabihin natin na, nakakuha man ako ng diploma, ginawan ko rin ng paraan yung para paano yung mga subject na babagsak na ako. Diniskartehan ko para makapasa ako. So ganun pa rin yun. Kumbaga sa akin, it comes hand in hand na parang hindi pwedeng diploma lang. Kasi sa akin ang definition ko sa diskarte at diploma, tulad sa sinabi mo, diskarte is yan nga yung hahanap ka ng paraan. Diploma is diploma. Hindi mo mababago yan eh. Kasi ang diploma is more like it's schooling, 'di ba? Pero at the end of the day, makuha mo man yung diploma mo, it doesn't make you successful right away. 'Di ba? Kasi totoo. Yeah. isang perfect example ko diyan na meron ako naging kaklase sa college noon. Hands down, napakatalino. Tapos by the book, tapos photographic memory siya. Yung tipong nasa school kami. Para si Einstein, ano? Para sabihin mo na, siguro, like, talagang believe ako, nasa klase kami Ako yung tipo na estudyante na, take notes, sulat, sige, sulat. Siya naman, naglalaro lang sa cellphone, pare. Sa klase Tapos, after class, lahat yun mariretain niya. Mariretain niya yun, ganun siya kalupit. Like, yun, siguro, inborn talent niya talaga. Tapos magtatanong pa ako sa kanya. Taas yung IQ, ano? Oo, isa na yun. Yeah. Tatanungin ko pa siya, pre, ano nga yun? Sabi niya sa akin, di ba ikaw yung nagtitake notes? Ba't ako yung tatanungin mo? Sabi niya sa akin, kasi nga, hindi ko ma-figure out eh. Pero, nung comes down to, nakagraduate na kami, hanap ng trabaho, maraming trabaho na magka-competition kaming dalawa. Tapos, may chances na nai-interview kami parehas, pero ako yung nakakarating sa susunod na level. Yung parang second interview, yung ganyan. So ngayon, doon ko na-realize na parang minsan, pagka kahit na anong galing mo, anong talino mo, yung paghahanap mo ng trabaho, may diskarte na yun eh. 'Di ba? Kumbaga, work smart, not hard. Ayun ba? O parang isa na yun. Yeah. Isa na yun. Pero yung ibig ko sabihin yung kasi ito, 'di ba? Pagsasagot ka sa interview mo, minsan kailangan mong galingan eh, 'di ba? Magaling siya sa magaling sa libro. Pero kasi ako naman, ang kaibahan namin dalawa, ang dami ko nang napagdaan ng interview na parang sabi ko, alam ko na diskarte sa bawat interview na gagawin ko kasi nga napagdaanan ko na. So meron na akong recognition pattern, parang na-recognize ko na anong pattern sa bawat question or pwedeng itanong. Yun yung ginagamay ko. Tapos siya, wala siyang previous experience sa trabaho. So doon siya nahirapan. Imagine mo, gumraduate kami, tapos nakahanap siya ng work almost after 2 years na. Ganun siya nahirapan. So doon ko masasabi na minsan, may diploma ka man, pero wala kang tamang diskarte, mahihirapan ka. Hindi ko sinasabing hindi ka magiging successful pero kailangan mo pa rin ng, alam mo yun, parang kailangan mo ng diskarte talaga. Parang sa buhay naman kasi, alam mo yun. Kaya mahirap na parang sabihin mo na, parang hindi natatapos kumbaga hindi natatapos na may diploma ka na, that's it. Kasi kahit sabihin mo na, parang sa tingin mo ba magiging successful ka agad? Kumbaga kailangan ng sipag at tiyaga. Yung sipag and tiyaga, saan na yun? Di ba? Diskarte mo na yun. Kung paano mo siya... Pero ito. Pero napansin mo ba, like yung mga matatalino, sila yung mga tamad eh? Well, totoo yan Totoo kasi yan. Parang, okay, magbalik tayo. Okay, si Einstein. Nag-iimbento siya ng mga bagay para mapadali yung buhay. Yeah. Kasi nga tamad siya di ba? Totoo yun. Mo? Totoo yun kasi na nag-resonate ulit sa akin ngayon. Ngayon sinabi mo yan na yung computer science, kaya merong kaya may computer science. Sabi nga nila, yung mga computer scientists are all lazy. Kasi lahat ng pwedeng i-automate, ginagawa nila kasi nga ayaw na nilang gawin yun manually. 'Di ba? So yung mga bagay na pwede mong i-program, ipoprogram mo na lang. Yeah. So gagawin ng program mo lahat ng para sa'yo kaysa yung gagawin mo siya mano-mano. Tulad nga na sabi mo, work smart, not hard. Totoo yun. Totoo yung sinasabi na yun ni Kurt na hindi ko naman sinasabing lahat tamad na lahat ng matatalino tamad. Hindi. Ano lang sila, wise enough. Ito, meron ako naisip ngayon. Masasabi mo bang diskarte versus diploma yung mga tulad nila Mark Zuckerberg, nila Bill Gates, nila Steve Jobs? Kasi lahat sila drop out Wala silang diploma pero meron silang Apple, meron silang Facebook at meron silang Microsoft. Kasi may mga tao na like kasi ang hirap kasi i-compare kasi pag compare mo sa Pilipinas, sila may mga means sila eh. True. Di ba? Yeah. May mga computer sila. Paano kung matalino ka? Wala ka namang computer. Alam mo yung sasabi ko, wala kang pambili ng ganyan. Oo nga. Parang may mga
may mahihingan sila ng resources, di ba? Kumbaga, Nagets yung mo? environment nila. Kaya napakahirap i-compare din eh. Kung nagbe-base tayo sa Pinas eh. Totoo yun. Pero, totoo naman. Tama ka. Like, topic-wise, diskarte yun. 100% diskarte yun, syempre. Like, syempre, lahat sila dropped out eh. Di ba? Pero nakapag-establish sila ng $1 billion na company. Which is true. Oh. Yeah. Kaya, kailangan mo din ng talino, syempre. Yeah, oo. Hindi naman porket, like, masipag ka lang. Okay. Like, kailangan mo ng goal, syempre. Kailangan mong planuhin yung mga bagay. Sila, may mga plano sila eh. Yeah, diba? Totoo yun. Gets mo? Tama yun. Maganda yung sinabi mo na yun. Ikaw Tama, ba? unang-una sa lahat, hindi ko nga actually... Anong take mo doon? Yeah. Hindi ko naisip yung sinabi mo na kung ibabase natin yung diskarte versus diploma nga, tapos Pilipinas ka. Minsan nga kahit anong talino mo. Oo. Alam mo yung ibang sobrang talino nila pero kailangan nila magtrabaho sa bukid para lang meron silang pang-aral. Which ganun. is, hindi yun yung environment nila Bill Gates. Kasi parang pinanganak na silang with a silver spoon. Eh. So kahit na mag-drop out sila, hindi ko sinasabing magiging successful sila kung nag-drop out sila tas hindi nila ginawa yung mga ginawa nilang companies. Tsaka totoo yung sinasabi ni Kurt na nag-drop out man sila pero yung talino nila nandun eh. Tsaka hindi sila, kumbaga, naging drop out sila by choice. Kasi nangyayari sa mga Pinoy, nagiging baliw eh. Alam mo yung pag nakakita ka ng pulubi, gago. Matalino dati yan, pre. Di ba? Pag sa US, parang, oy, kawawa naman tayo. Yeah, poor guy. Pero pag nasa Pilipinas, tangina, matalino dati yan, pre, nabaliw lang. Sabi nila, ano yan, nag-aabogado, nabaliw, hindi nabaliw, di ba? natutulog. Ganun yung nangyayari sa mga Pinoy. Sa mga Pilipino, pagka may nakita kang, minamak dati matalino eh, di ba? Binubuli. Puta. Kaya ganun, guys, ibig ko sabihin, bago natin sabihin na, kasi minsan natatawa ako, kasi nung na-bring up yung diskarte versus diploma, lagi may bumabalik dun sa argument na, tangina, tingnan nyo nga sila Bill Gates. Tangina, bakit? Kasing talino mo ba si Bill Gates kung magda-drop out ka? Oo, totoo. Yun yung kumbaga, ibig ko sabihin, okay lang na mag-drop out ka kung meron ka talagang, unang-una sa lahat, alam mo yung gagawin mo. Yung baga, kaya mong suportahan yung sarili mo dun sa choice na gagawin mo. Yeah. Kasi pag tinalikuran mo yan ba, pag-aaral. Pag tinalikuran mo yan pag-aaral, mas liliit yung mundo mo. Liliit yung mundo mo. Yeah. Tapos, isa sa mga, siguro, kahit ano pang sabihin natin na let's say nag-drop out man sila Bill Gates, si Mark Zuckerberg, or si Steve Jobs, meron silang pinag-aralan na ginamit nila dun sa kung ano man yung na-produce nila. Kasi, ibig ko sabihin, hindi ka man makakuha ng diploma, kung ano man yung pinag-aralan mo, kahit sa parte ng buhay mo, merong magiging use yun eh. Di ba? Yeah. Ibig ko sabihin, let's say, nag-aral ka man ng HRM. Totoo. HRM ka. Tapos, napunta ka sa, I don't know, like, ang layo, let's say, kung hotel restaurant management ka, napunta ka mo, biglang call center or something. Ang layo nun, di ba? Meron ka pa rin mapupulot dun sa pagiging HRM mo na inaral mo, tapos ma-apply mo. Totoo. Di ba? Yun yung akin. Ibig ko sabihin, parang sabihin na natin ang pag-aaral or diploma, safety net mo yan eh. Kumbaga, yung lawak ng pwede mong gawin, kapag hindi nag-workout yung gusto mo talagang gawin, meron kang fallback, meron kang alam. Tapos, pwede mong, tsaka ang mangyayari naman dun, yung kung mag-work ka man for companies, halimbawa wala kang sarili mong kumpanya, ang binibili nila sa'yo, yung talinong meron ka, yung skill mo. Pero yung skill mo, hindi lang naman lagi yan nababase sa books. Na-enhance mo yan eh. Diba? Na-enhance mo yan through experience, through learning. And yung learning, hindi lang by the book. Like I said, learning is through other experiences. Meron akong gustong i-add dyan. Napaka-interesting ito kasi noong unang panahon, wala namang YouTube eh. Kaya, like yung sinasabi mo nga, kasing talino mo ba si Bill Gates? Exactly. Diba? Gets mo? Ngayon, madali nang dumiskarte ngayon eh. Kaya maganda i-bring up tong topic na yun. Gusto mo mag-business, manood ka lang sa YouTube. Manood ka sa YouTube. Yeah. Diba? Like, nung unang panahon, paano mo maiisip yun, di ba? Yeah. Like, from zero to, like, maging successful ka. Wala ka namang mga resources. Wala namang internet noon eh. Yeah. Kaya yun yung dinagigits ng tao. Like, kailangan mo talaga ng inborn na, talino. Talent din talaga. Talino at talent, di ba? Kasi, sa tingin mo ba nag-YouTube si Bill Gates? Alam mo yung sasabi ko? Totoo yun. Matalino talaga siya eh. Kasi naplano niya yun eh. Totoo yun. At saka, isa pa sa pwede kong sabihin niya, tulad ng sinasabi ni Kurt about YouTube, is yung relevance. Kumbaga, nung sinabi ni Kurt na wala pang YouTube noon, noong unang panahon, mas madaling maging, mas madaling mag-discover. Yeah. Kumbaga,
nung mga time nila Bill Gates, wala pa yung mga sophisticated na mga technologies ngayon na. Nung time na yun, pagka naisip mo yun, that's $1 billion idea. Hindi ganun kadali diba? din. Ngayon, sobrang saturated na natin kasi nga, ang taas na ng innovation, ng technology natin. Napakahirap mag-emerge as like something na gusto mo maging next Microsoft. Mahirap. Yeah. Mahirap. Sobrang hirap nun. So ngayon, parang majority nga nung ibang mga successful businesses ngayon, like for example, Airbnb. Airbnb, parang yung idea nila is diskarte na lang towards dun sa merong existing hotels. Diba? Hotels and vacation places. Pero wala naman talaga, yung idea nila is nandun nagmula, pero ang in-apply lang nila sa what if may gustong magpa-rent ng bahay nila for a specific number of days lang. Yung mga Uber, mga Grab, yung mga delivery services, di ba? Yung DoorDash, nagsimula lang siya sa yung parang sa dorm. See? Yung inutusan lang siya ng mga di ba? Hanggang sa ginawa na niyang business, di ba? Yeah, yun yung inasabi ko. Ibig ko sabihin, minsan yung pagiging successful ng isang idea is nagbe-base din sa diskarte ba? Parang may diskarte na rin kasama yun eh. Kumbaga, hahanapin mo yung relevance niya dun sa current events. Tsaka yung pero naniniwala talaga kasama talaga yung talent dyan tsaka talino. Talent talaga. Kasi maisip mo ba yun? Di ba? Diba? Ito pala, which is na nandito tayo sa usapang to. Parang sabi nung isang nabasa ko, recently lang to, may nabasa ako. Basahin nyo to kung meron kayong time. Ang pangalan ng book is Burn the Boats. Tapos meron doon, sabi niya, everyday, nakikita natin lahat ng opportunities na $1 billion opportunities, pero pinipili natin hindi sila pansinin. Kasi yung isang idea niya na siya yung parang tatawagin kong diskarte kasi hindi naman siya talaga yung naka-invent eh. Araw-araw daw, kailangan niya ng diaper. Nung time na yun, wala pa nagbebenta ng diapers online. Okay. So ngayon, kaya walang gumagawa nun kahit na mga Amazon or any other retailers na online shopping, walang gumagawa or e-commerce kasi ang mahal ng shipping. So ang ginawa niya, siya yung nag-start na, magbebenta ako ng diapers online at loss. Parang yun yung business model niya na okay lang, matatalo ako sa pagbibenta ng diapers, pero yung store ko, magbibenta pa ako ng ibang marketable items like stroller, mga gatas, yung mga bagay na pwede niyang i-ship, na kikita siya. So ngayon, nagsimula lahat lang yung idea niya kasi kailangan niyang bumili ng diapers online, wala siyang mahanap. So parang ito yung, meron kayong nakikitang bagay na parang sa tingin nyo na may improve nyo. Yun. Yung bagay na meron kayong ginagawa everyday na feeling nyo na parang pwede pa tong magawa ng mas madali eh. Tsaka yung nararamdaman nyo na yun, hindi lang kayo sigurado yung nakakaramdam ng problema na yun. May ibang tao na nagsishare ng same sentiments na doon na lang sa diarrhea tuloy. Sa diaper. May ibang magulang na I wish merong magde-deliver sa akin ng diaper para hindi na ako pupunta sa supermarket. Yung ganong idea ba? So parang minsan wag niyong i-set aside or parang i-disregard yung mga bagay na parang pwede ko pa tong i-improve. Coming from like, let's say, for example na lang, let's say meron kayong nakitang flow, halimbawa sa mga grab food, mga ganyan, na parang kaya nyong i-improve, isipin nyo mabuti yun kasi kung kayo pa lang ang nakaisip nung idea na yun, talunan nyo agad. Kasi once na maging parang once na maisip yun ng ibang tao din, mas mahihirapan na kayong mag-emerge. Parang yun lang yung parang sentiments ko sa bagay. Yeah. So ngayon, balik tayo dun sa topic natin. Anong masasabi mo dun sa mga sa mga tao na ang tingin nila is diskarte is enough versus not having a diploma? So tingin ko, doable naman. Ngayon, sa panahon ngayon. Kung sinabi nila noon, I think hindi. Kasi, ayun nga sinasabi ko, may internet na ngayon eh. Pero sa tingin mo ba enough yung internet lang na meron ka? Siyempre, kailangan mo din ng pera, siyempre. Yeah. Kaya, dumiskarte ka muna, mag-ipon ka. Kung may plano ka, manood ka, mag-aral ka. Nasa internet naman lahat eh. Yeah, totoo. Yeah, mga diskarte ka. Tinan mo si Diwata. Di ba? Sino nakaisip Pares? Di ba? Madami na nagpapares eh. Nagpapares? Anong meron sa ginawa ni Diwata? Yun yung sinasabi ko nga, going back dun sa nire-invent niya lang. Nire-invent niya lang. Kumbaga nandyan na yan eh. Yeah. Ginawa niya mas better siguro. Yung mga nilagyan ng overload, di ba? Diniskartehan niya na anong meron sa mga Pares na dito, na regular. Like ano yung mga meron dito
na wala sa pares na i-offer Oh, ko. tsaka ginamit niya yung social media eh. Siya ba yung unang ano? Oh, kasi lahat ng lahat ng food vlogger, Oo. siya yung kino-content eh. So, the more na kino-content siya, nagkakaroon siya ng exposure, mas nakikilala siya ng tao. Pero, Mas nagiging successful yung business pero niya. kasi nagtataka lang ako, sino bang unang nakadiscover sa kanya, sa paresan niya? Like siguro randomly na lang na merong kumain doon na regular na tao ba? Or, Hindi ko din alam kasi. yeah. Pero siguro, sikat na, pumutok na siguro, I think sikat na siya sa social media noon eh. Yeah. Siguro may mga following na siya. Tapos siguro, start na lang niya yung pares niya. I think. Kasi parang kilala na siya sa social media kasi nakita ko yung binugbog yata siya. Pero nung sumikat siya nung binugbog siya, may pares na nun, wala pa. Wala pa siguro. Yeah. Pero dahil, syempre, kilala na siya ng tao. May mga Sinabayan niya ngayon. May following na siya, di ba? Oo. Sabayan mo ng pares. Actually, Diba? Actually, yun yung mga Tapos hype. Ganun. Yun yung mga thoughts na napapaisip ako na what are the odds na ang daming gumagawa ng masarap na pares. Yeah. Tapos, anong meron sa pares ni Diwata? It's yung marketing eh. Yung marketing. Pero masarap kaya? Yun yung tanong ko eh. Gusto ko malaman guys, sa mga nakakain na sa Diwata pares, meron bang something sa pares niya na talaga namang out of this world yung sarap na babalik-balikan mo? Yeah. Yung tipong, pag sinabi mong Jollibee Chicken, alam mo yung Jollibee Chicken na hindi mo mahanap sa iba, kaya ka bumabalik. Kaya nga. Kaya kasi ito ang sinasabi ko, madaling dumiskarte ngayon. Kasi nga, may social media na eh. Madami kang exposure. May publicity. May publicity ka, yun. Lahat ng food vlogger, binavlog ka. So, makikita ng ibang tao, try ko nga to. So, sa tingin mo, maraming, sa mga batang maaaring makanood nito, sa tingin mo ba na, let's say, sobrang hirap ng buhay nila, mahirap magka-diploma, mas i-advise mo ba na kung kaya mong dumiskarte ka na lang? Para saan, i-priority nyo pa rin yung diploma nyo. Hindi naman lahat ng business naging successful. Oo, totoo. Diba? Totoo yun. Madaling sabihin, magpapares din ako. Paano mo mahigitan yung pares ni ganyan? Diba? O magbibenta ako ng clothing na ganito. Paano mo mahigitan yung clothing na yan? Diba? Yeah. Lalo na kung hindi ka naman sikat. Yeah. Unless meron kang pera para bayaran si ganyan. Bayaran yung artista na ganyan for exposure. Yeah. Diba? Totoo yun. So ngayon, diploma pa rin. Diploma pa din. So sa tingin mo, ang tatanong ko ngayon, anong naka-affect sa current stage ng buhay mo ngayon? Anong naka-apekto sa success mo ngayon? Diskarte or diploma or both? Siguro both. Hindi man mawawala yan eh. Oo. Pero mas pinaprioritize ko pa rin yung diploma. Yeah. Kasi sa mga makaka-relate dito ng mga anak ng immigrants. Oh, that's perfect. Tayo, example. di ba? Yeah. Pagkatapos natin ng high school, di ba? Aral tayo. Yeah. Kailangan natin mag-part-time. Kasi hindi naman, kasi nagbabayad ng mortgage yung magulang natin, nagbabayad ng kotse. Basta, lahat sila nagbabayad silang bills. So, kung makaka-relate yung mga parang anak ng immigrants, nag-student loan tayo, syempre. Student loan, yes. Student loan, ginagawa natin yan. Tapos, syempre, kailangan natin ng pangkain, pambaspas, pambayad ng mga books. So, lahat yun. At the same time, pinapursue natin yung diploma. Habang dumidiskarte tayo. Kasi pag may diploma, madali na eh. Yeah. Kasi may trabaho ka na mataas na yung rate. Yung bigay sa'yo. Kaysa magstay ka sa mga low-paying jobs. Kaya ka nga dumidiskarte para makakuha ka ng diploma, di ba? Ikaw ba? Anong take mo niyan? Tama yun. Yun din ako. Anak ng immigrant. As anak ng immigrant, looking back na diskarte versus diploma, ako talaga from the get-go, talagang set yung mind ko na diploma talaga. Kasi hindi lang dahil sa conventional sa Pilipinas yun or kasi alam naman natin na tayong mga Pilipino, mga Asians na parang talagang well-regarded tayo when it comes to education. Parang culture natin yan eh. Embedded na kailangan sa natin makatapos. Kumbaga culture na nga, tulad ng sabi ni Kurt, unlike sa mga puti na majority sa kanila, pagkatapos nila, di naman majority, kundi marami sa kanila na after ng high school, that's it. That's where it ends. Parang diploma lang ng high school, tapos na sila doon. Tapos didiskartehan na lang nila kung ano man yung mahanap nilang whatever kind of work or makapagtayo sila ng business. I'm not saying na hindi nag-workout kasi marami naman ako nakita. But for me, talagang ang pathway ko is school. Kasi for me parang napakalaki ng epekto ng schooling sa akin. And quite honestly, tulad ng sinabi ko nga kanina na yung mga natutunan ko sa school, na-apply ko sa ibang aspect ng buhay ko na pagko-content.
Never kong naisip yun. Pero yung ibang natutunan ko sa school, like, parang applicable siya dito. Pero like, parang pag tinake mo yung schooling na ginawa ko, indirectly, hindi mo maiisip yun. Hindi mo siya maiisip. Tapos later down the road, pag nagbago yung interest mo, yung passions mo, yung passions mo sa buhay, doon mo na lang siya marirealize na who would have thought na meron pala siyang relate in a way. Kaya yun yung sinasabi ko na wag niyong isipin na yung pinag-aralan nyo is useless kahit na kung meron kayong gustong gawin na ang layo, kumbaga hindi siya parang related. Kasi meron kayong pupulutin doon na magagamit nyo talaga. Tsaka lumalawak yung pag-iisip mo pag nag-aaral ka. Totoo. Diba parang nag-i-improve yung communication mo, kung paano mo dalhin yung sarili mo. Tulad nga ng sabi ko, investment mo sa sarili mo. Investment mo sa sarili mo. And sa mga companies, talagang the more you learn, hindi lang by the book hindi lang naging by the book. Kasi pine-prepare ka pine-prepare ka ng school, pine-prepare ka ng school. Kumbaga, ang mahirap kasi, let's say, kapag tinake mo yung path na diskarte, yung learning ng diskarte, sobrang hirap kasi hindi siya ganun ka-structured. As opposed to sa schooling, meron kang pathway na susundan mo lang. Yun nga lang, it comes ang trade-off nun is, you have to have the money para dun. Pero like I said, may mga taong hindi rin talaga pang school. Kaya nila tinitake yung diskarte na route or pathway. So, kanya-kanya yan. Kanya-kanyang take. Pero, yun nga, yung take away ko lang dyan sa inyo is, pag tinake nyo yung diskarte route without diploma, you have to make sure na pag ginawa mo tong choice na to at pinili mo tong option na to, kaya mong panindigan yun at alam mo yung mangyayari. Kasi pag nag-fail ka dun, hindi pwedeng mag-stop ka dun Kailangan mo mag-bounce back. And it doesn't matter kung kailangan mo ng panibagong diskarte, kailangan mo ng panibagong learning, or ma-realize mo na kailangan mo ng diploma. It's all part of the process. Kaya para sa akin, at the end of the day, kung nasan man ako ngayon, as an anak ng immigrant, kung kung ano man yung na-achieve ko today, it's actually, part ng both diskarte at saka ng diploma. Tsaka diskarte na ng mga magulang natin. Diskarte ng mga magulang. Nadalin tayo dito, di ba? Yun, hindi nga. Tama yun. Parang pinapasa na lang. Diskarte ka na rin. Para, di ba? Kumbaga, binigay na nila yung kumbaga, diniskarte yan ng binigyan magulang na tayo ng resource Di ba? Yung resource namin. Nasa sayo na lang. Dinala na kami dito. Yun yung diskarte. Ngayon, ipagpatuloy mo na. Like, to the point na sinacrifice nila yung trabaho nila sa Pilipinas. Exactly. Parang back to zero. Sobra yun. Diba? Sobrang hirap. And speaking of yung sinasabi ni Kurt na yung tungkol sa usapang immigrant. Pag-usapan namin yan sa ibang topic pa yung struggles ng pagiging immigrant. Ano yung mga totoong tawag dito, yung totoong buhay. Kasi pag sinabi mo kasi sa ibang tao lang na pupunta ka ng Amerika, Canada, ganyan, ang sarap pakinggan Pero yung struggles, hindi natin na pag-uusapan masyado. Kasi parang yung mabango lang yung naririnig ng mga tao. Kaya sa next topic yan, ano pang mga takeaways mo, Kurt, sa mga viewers natin kung meron pa? Ayun nga, sa tingin ko, priority nyo pa rin yung diploma. Yeah. Pero dumiskarte kayo. Kung kaya nyo. Kung kaya nyo, Habang bata kayo, kaya nyo dumiskarte habang malakas Kasi kayo. Kasi pag nakuha nyo yung diploma, mas madaling dumiskarte. Exactly. Diba? Mas lalawak. May pinaka-simpleng explanation yan. Oo. Tama si Kurt doon. So, wag nyong i-value, like parehas nyong i-value, diskarte and diploma, it comes hand in hand. I will always say that. Yeah. And like kasi, tsaka sasabihin lang namin lagi ni Kurt, ito, opinion namin dalawa ha. Hindi namin gine-generalize kung anong gusto nyong gawin. That's all up to you. Kunin nyo lang yung bits and pieces na nag-a-apply sa inyo. Yun lang. Tsaka take advantage yung internet, di ba? Kasi noong panahon, wala na nga. Yung sinasabi ko, di ba? Ngayon, type mo lang kung how to ganyan, di ba? Madami nang lalabas. Nanonood ka, lagi ka nasa TikTok. Ikaw na nanonood ngayon. Sige ka nasa TikTok. Gamitin mo yung TikTok sa tamang paraan. Sinasabi ko sa'yo, ang dami mong madidiscover. Ang daming diskarte. At baka ikaw na yung susunod na Bill Gates, Mark Zuckerberg, or Steve Jobs. Kaya magtiwala ka lang. Kaya kung kaya very motivational agad. Motivational. Huwag nyo lang gagamitin ng TikTok para panoorin ng Katarantaduan podcast. Kaya gagamitin nyo rin yan for wise purposes. O paano? Hanggang dito na lang. See you sa next episode, guys. Peace. It's your boy, Erwin. It's your boy, Kurt. Akala ko tapos na. Peace.